Yo guys, what is up? This is Koro at syempre welcome back dito sa ating channel. And for today, pag-usapan natin is all about Rohan 2. And papakita ko sa inyo yung world boss na Demon Lord. Kasi yung iba palang server is hindi pa umaabot sa Demon Lord o kaya dito kay Chieftain, no? So papakita ko sa inyo yung dalawang boss which is si Chieftain, pero ang focus ko dito is si Demon Lord kasi gusto kong pakita sa inyo kung gaano kalakas yung boss na to. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Rohan 2. So guys, ito yung mismong character natin. As you can see, nandito tayo kay Shitai Chieftain. So ito is from East Baran. Ayan, East Baran Island. And ito ay isang level 94 boss. So matagal na namin itong pinapatay. Pero medyo bago pa rin siya sa paningin ko kasi guys, malakas pa rin talaga siya. And mind you guys, naka pure vitality ako. Ayan, pure vitality pero ang lakas pa rin ng damage niya sa akin. And as you can see, no, medyo nag-miss tayo madalas. Yan, makikita nyo yung damage niya sa akin guys, medyo malakas talaga. Kaya naka-heal ako dito ng pots na medyo malaki, no? Tapos naka-on yung heal natin. Tapos sa individual, ayan, pang 32 tayo which is mababa. And as you can see, 2.2k yung damage sa atin kahit naka-pure vitality tayo. And naka-full set tayo ng level 70. Tapos meron na tayong isang level 90 na item. Or I mean, dalawa, no? Itong weapon natin is level 90 na. At yung isang earrings natin is level 90 na din. So, plano ko magpalit this week, no? Tatry kong mag full set ng level 90 and mag-craft tayo or magfo-forge tayo, no? Kasi hindi ko pa naasikaso guys, napakadami kong items dito. Ayun, weapon. Punong-puno na yung bag ko, 190. Pati yung armors natin. Meron pa tayo sa storage and mind you guys na yung storage ko is dinagdagan ko na yon ng capacity. So, full na rin yon. Tapos dito rin guys sa ating helper natin, ayan, punong-puno na rin siya guys, no? So, ayan, asikasin ko yan sa isang araw, gagawa ko rin siguro ng content kung paano ko nagfo-forge dito. Kasi nung last time, ang ginawa ko is ni-livestream ko tapos hindi ko siya na-record. So, sa TikTok kasi hindi ata siya na-record or hindi ko alam kung paano siya nire-record doon, no? So, sayang kasi pinakita ko doon kung paano ko nabuo yung full set ko na to. Although hindi siya maganda. Ayan, example, ayan. Green lang yung stats. Itong armor lang yung maganda sa akin. Tapos the rest is hindi masyadong maganda. Pero at least, no, meron tayong mga resistance. Ayan. So, accuracy, magical. Ito, red naman siya. Mas maganda sana kung dual stats na red or red-violet. Or kahit pares violet, maganda rin naman yun. Pero yun, okay pa rin naman siya. Basta i-ups nyo lang guys yung mga equipment nyo. Huwag kayong manghinayang sa pag-enhance. Although, ingat-ingat kayo kasi minsan pag kami namalas ka, marami-raming crones yung kakainin sa'yo, no? Ayan, plus 18 lang iba ko, plus 20 yung weapon. Pero ang plano ko, syempre, pagka nag-level 90 ako, plus 20 lahat. So, mag-uubos tayo ng crowns doon. Kapag kulang, bibili tayo dito sa crown trade. Kasi guys, mura na lang ang 1M crown ngayon. So, 16.3 ruby na lang per 1M. So, murang-mura na siya. And at the same time, baka mag-enhance din ako ng skill ko. Kasi guys, yung skill natin, hindi pa siya lahat max. So, as you can see, isa-isayin natin. Yung Drake Tail ko, max na yan. Yung Dragon Fear, max na rin siya. Yung Prey Max, Weapon Counter, pwede ko pa siyang i-upgrade. Ito ring 4-foot swing, pwede pa. Sa passive naman, max na yung Blue Defense, Dragon Skin, at yung Dragon Power. Tapos yung critical immunity natin, pwede pa natin i-upgrade. So, kukunat pa tayo when it comes to crit damage, no? Tapos, ito naman, pwede ko pa rin siyang i-upgrade. So, tataas pa yung crit rate natin. Sa Dragon Sage, syempre, maximum na yung ating separation. So, isa yan sa unang-unang minax ko talaga kasi kailangan yan guys yung buff na yan. So, Divine Soul, pwede pang i-upgrade, Penetrate, and Heavy Wave. So, lahat to is damage skills. Next, sa passive ng Dragon Sage, ito pwede ko pang i-upgrade lahat to guys. So, marami-raming skill enhancement stone. Ayan. So, although, ang kailangan na lang niya is isang upgrade na lang para maging ancient siya, no? Maging violet din or purple. Is medyo mahirap siya guys kasi pagka-clinic ko yan, 30% yung success chance and ang daming enhancement stone na kailangan. Ancient enhancement stone pa yung kailangan natin. 7 yung kailangan, no? And 30% success chance lang siya. So, baka maghanda ako dyan ng around siguro mga 70 Ancient Skill Enhancement Stone, no? Kasi baka pag malas-malas tayo, baka kulangan pa yung 70 na yon. So, anyway, ayan, ito na yung ating boss, si Chieftain, no? So, ginagawa nga pala nito, guys, is nag-i-stamp yan, AOE. If napapansin nyo kanina, ayan, stamp. Tapos kapag malapit na siyang mamatay, yung stamp niya na yon, hindi na siya pa isa-isa. Gagawin niyang 3. Tapos hanggang sa maging 4. So, tuloy-tuloy yung stamp niya 4. Kung hindi nyo kayang tangkihin yun, lumayo muna kayo bago niya matapos yung 4 na stamp niya na sunod-sunod. Kasi sure kill kayo doon kapag hindi nyo kayang tangkihin.
So ako medyo kaya ko naman na siya tangkehin, no? Basta hindi lang siya haharap sa akin. So ang teknika pala dito guys, dapat magkaisa yung server nyo, no? Huwag kayo masyadong mag-war. So sa amin, ginagawa kasi dito, controlled to eh. Pini-PK nung top guild. So kasama kami sa isa sa mga second guild ng top guild, no? So itong mga guild na to, ay ang apat na yan, sila yung magkakaalay. So kasama kami dyan, kami multo. Ang top namin is yung clown. Si MKHG ang aming top damager lagi. Ayan, so si 20%. Next si Million. Minsan nagpapalit-palit naman sila dito. Pero top 1 lagi namin si MKHG. So anyway, ayan, isa siyang Dan. So hindi ko siya kita dito kasi nakalimit yung character ko kasi maglalag ako. So Dan siya, tapos I think meron na siyang skill book na Ancient, no? If I'm not mistaken, parang sabi kahapon ng iba. Pero parang hindi pa eh, kasi ito na talaga yung damage niya dati pa. Pero yun, dumami rin kasi nakamitik sa amin na costume. So bukod kay MKHG, marami pang ibang nakamitik. So makikita nyo sa clown yan. And top guild talaga sila and top damager ang clown kasi nandyan sa kanila yung mga top dito sa aming server. So tingnan nyo sa ranking natin. And based sa combat power guys, bumaba na nga ako eh. So dati nasa top 11 ako. Hindi ko pa ulit na-asikaso. So top 17 na lang tayo. And as yung kasi puro clown sila. Ako lang yung multo dito. Tapos may isang Lumiere, si Ana P. Tapos puro clown na ulit and multo. So halo-halo yan. Basta guys, ang gagawin nyo lang dito, ang tip ko sa isang server is magkaisa muna kayo kapag mag-world boss kayo. Kasi hindi kayo magpro-progress guys kung puro kayo war sa ganito. Tapos magkakaroon pa ata ng cross-server war, which is maglalaban-laban tayo, no? So makakalaban namin yung ibang server. So kayo rin, makakalaban rin namin kayo. So yan, dito nakikita natin yung mga top guilds is nagkakaisa, no, para tapusin yung mga boss. So may isang tanker, damager din siya at the same time. Tapos lahat is nagda-damage lang din and nagsusupport. I think full party naman to. So meron din siyang mga healer at taga-buffs. So kailangan talaga ng priest dito, no, kapag mag-world boss kayo. At kung gusto niyo siyang seryosohin. So anyway, after nito, papakita ko sa inyo si Demon Lord. And yun, ang oras natin right now is 10:33. Ang oras namin sa Silva 1 is 10 o'clock yung start ng world boss. So meaning no, natapos na namin yung mga nauna, Elizabeth, Altamir, Orc Lord, Crick, Stream Regal, tsaka yung sa Black Dragon Sanctuary, which is yung may guide yung pangalan niya, no, or something. Basta yun, natapos na namin yun. At nandito na kami ng around mga 20 something, no, nandito na tayo sa Chieftain. So ayan, sana matapos natin na maaga para doon na tayo sa Demon Lord. So skip natin to. Pakita ko sa inyo yung Demon Lord mamaya. So yun guys, no, 10:35 ang oras natin, natapos natin si Chieftain. So lahat kami guys, magpuproceed kami agad dito sa Demon. So nakasave sa amin yan. So if ever wala pa kayong save spot, I suggest mag-save na kayo. Takbuhin nyo lang muna kasi kami tinakbo namin yun, malalakas yung damage ng monsters doon. Hindi namin kaya tangkihin. So tinakbo namin, tapos pagkatakbo namin doon, save agad para pagka namatay ka, at least may save spot ka na. So ito guys, yung Demon Lord doon, nandito siya sa Field Dungeon, which is itong Isle of Strife. Ayan, nandito siya sa dulo. Ayan, so naghihintay pa kami ng iba. Nandito na yung iba guys na clown. Ito na guys si MKHG. Ito yung top namin. Makita nyo. Nakamitik, solid yan, no? Angas mo boy! So shoutout guys kay MKHG. Napakalakas niyan, promise. Nakita niyo naman yung damage niya. Sobrang layo dun sa top 2. Malagi siya yung top 1. Ayan, atakin niya na yan. Kaya niya yung tangkain guys. Makikita nyo. So by the way, ilang beses na namin to napatay. Although nung first day nila to napatay, di ako nakasama kasi busy ako at that time. So I think pang 5 araw na ata nila itong pinatay, no? If I'm not mistaken. Pero yan, nag-aabang pa ng ibang members. Tapos GG na yan sila, MKHD. Ayan, inattack na niya. Si ilulure niya yan sa gilid para mas madali. Ayan. So abot naman guys dito eh. So pagka mag-save kayo ng spot, huwag banda dun kung saan nilulure. Siguro mag-save kayo ng spot banda dito. Huwag pala guys, may mga elite pala dyan. So mag-save kayo ng spot siguro banda dito. Ayan. So tsaka kayo umattack. So meron din yung AoE guys, and pag yung ganun. Ayan. So pakita ko sa inyo na natalo yan last time. Meron na ako sa codex niyan. Ayan. So meron na akong isa, which is yung kahapon. Nakakuha ko ng isang token dito. So malaki yung add niya, no? 15 sa attack tsaka sa defense. Pag nakasampu ka, may 2% ka sa crit damage ng physical and magical. So ito yung maximum namin na kaya ngayon. And masakit siya talaga yung AoE niya. And namamatay ako dito kahit pure vitality ako. Unlike dun kay Chieftain, no, kaya ko na siya tangkihin. Basta may pots ako,
heal, tapos pure vitality. Dito hindi ko pa siya kayang tangkihin. Pero sana no, kaya ko siyang tangkihin kapag nag pure level 90 na tayo ng equipment, tapos naka plus 20. Tapos option stone tayo guys ng puro defense. Baka ganun yung i-build ko. So more on defense tayo kapag higher level of maps. Yun yung tip ko sa inyo, no? Hindi mo na masyadong intindihin guys yung attack, no? Unless napakarami mong codex sa pet, sa mount. Kasi yung sa pet, sa mount, tsaka sa costume na codex is malaking tulong din yun, no? Pero yun, kapag kulang ka doon, I suggest, no, kapag higher maps, mag-vitality ka, magbuo ka ng ancient armor, lagyan mo ng defense na stats or option stone, I mean. So, papakita ko sa inyo sa susunod kasi yun yung bala kong i-build. And syempre, i-monitor natin yung aking current attack bago ko magpalit, tsaka yung current defense natin. So, ito yung current defense ko. If ever gusto nyo malaman, ito yung current defense natin. At tignan nyo yung damage niya sa akin, guys, no? Ayan. So, nasa 2.6k ata yun. So, defense ko 1.4k, physical def 877, magical defense is 832. Sa attack ko naman guys, 1.5k, tapos physical mahina lang and yung magical ko. So halos pantay siya kasi nga naka-pure vitality ako. Pero kapag Dragon Sage kasi dapat naka-intelligence ka. Pero dahil nga masasakit yung monsters sa higher level of maps pati sa main quest ko, itong imp, hindi ko pa siya kaya kapag naka-intelligence ako. So nag-pure vitality na lang din ako kahit nagpa-farm ako. So yan, ito na yung ating build ngayon. And I suggest talaga na mag-defense kayo, no? More on defense kayo kapag nasa higher level of maps kayo. So anyway, medyo time-lapse natin to para makita nyo kung gaano katagal namin papatayin si Demon Lords. So nag-start tayo dito, no? Around mga 10:36 or 10:37, no? Kasi 10:35 tayo natapos dun sa Chieftain. So inoorasan ko para makita natin kung nag-i-improve ba yung server namin, no? When it comes to damages, tsaka syempre sa world boss. And sobrang bilis na niya para sa akin, no? Kasi 10 o'clock to nag-start tapos nasa Demon Lord na kami ng 10:40. Unlike dati guys, yung Chieftain, napakatagal namin patayin yan. Pero yan, dahil mabilis mag-progress yung mga tao dito sa server namin, maraming naka-costume ng Mythic. At syempre yung iba, kahit mga low level lang, no, malaking tulong sa damage yun. Kaya guys, yung mga lobby sa inyo, huwag nyo mamalitin kasi kapag marami yan, mas mabilis kayo magpo-progress as a server. And tandaan nyo guys, magkakaroon ng cross-server war. Kaya unlike doon sa mga ibang server na puro war, I suggest medyo magkaroon kayo ng konting unity para mag-progress kayo as one. So guys, so nga pala, another tip ko, no, bukod dun sa sinabi ko kanina, ang gawin nyo, i-off nyo yung mga taunt skills nyo. So sa akin wala namang taunt skills ata itong Dragon Sage nyo, if I'm not mistaken. Pero check nyo yung skills nyo pagka may taunt doon, tapos medyo malakas damage nyo. Baka ma-taunt nyo itong Demon Lord, tapos kayo yung atakihin. Mas okay na sa isang character lang siya nakafocus. So sa amin kay MKHG lang. So kasi kapag naalis siya dyan ng focus, atakihin niya yung iba, tapos baka maraming mamatay. Unlike kapag ganyan, ayan, siya lang yung nasa harap, siya lang yung inaatake talaga. So wala masyadong damage sa iba. So sa likod kami. Kasi kung nasa harap kami yan guys, saglit lang ako panapatay niyan. Ang normal attack sa akin itong Demon Lord nasa 2 to 3k eh. So saglit lang ako. Bukod dun sa talo niya, no. Kaya ayan, iwasan yung mag-on ng taunt skills para mas mapabilis yung pagbo-boss hunt nyo, no, as a server. So yun guys, no, katulad niya, no, namatay si MKHG ata. So nangyayari dyan, kung sino-sino inaatake ng boss. Masakit to guys, nagte-teleport pa yan, parang done. Nag-ano siya, nagdi-blink, tapos atakihin ka. So hintayin natin sila makabalik. Hintayin, kasi kung sino nawala si MKHG dun sa top damage. Pero babalik din agad yun. Ayan, ito na siya. So hintayin nyo muna settle bago kayo pumasok. Kasi masakit yan guys kapag in-attack kayo. And sayang naman yung damage nyo kapag na-reset yan. So yan. Makikita nyo guys, habol naman ulit yan si MKHG. Naka-count naman ata yung kanina na damage niya. So monitor na rin, no? Nawala siya sa top eh. So yun guys, no, time check ang oras natin is 10:57. So nag-start tayo is around mga 10:36 or 10:37. So around mga 20 minutes na yung nagagamit natin, no, or nag-lapse na time. So sana malapit na siya matapos kasi sabi nung ka-guild ko kahapon, na-monitor niya yung oras. Around mga 10:30 kami kahapon nag-start dito kay Demon Lord and around mga 11:05 natapos na. No? So mga 35 minutes namin pinapatay si Demon Lord. So expected dito, around mga 11:10 to 11:15, no, tapos na natin. And ang oras ngayon is 10:58. So balikan ko ulit kayo in few minutes.
So yun guys, napatay na natin ang Demon Lord and ang oras right now is 11:09. So around mga 33 minutes namin pinatay to, no? Itong si Demon Lord. And I think mabilis pa rin siya, no? Kasi as you can see, Demon Lord 2 and level 90 something yata to. Or 102 eh. So level 102 sa Demon Lord. And ang highest level sa amin dito is around 97 ata, which is si MKHG. So yun, ito yung video natin right now. So i-end ko na ngayon kasi medyo humaba, no? So pinakita ko lang naman sa inyo kung ano na yung na-achieve namin as a server, no? So hanggang dito kami kay Demon Lord and hopefully, no, next week may bago ulit tayong boss na kakalabanin or kakayanin as a server. So by the way guys, no, after ng world boss, ang ginagawa namin is nag-guild drift kami. So if ever di kayo nag-guild drift, no, importante rin to. And yun, yung mga nakuha rin kayong rewards dito, yung parang chest din sa world boss, and yun, makakatulong to para makabuo kayo ng codex kasi pwede kayo makakuha ng token ng boss dito. And right now, kay Dominate kami. Yung next nito, I think si Kraus, and hindi pa namin siya kaya, no? Unless kompleto talaga kami. And right now kasi maraming absent. So dito lang kami ngayon kay Dominate. So guys, yun, I think yun ang video natin for Rohan 2. And sana nagustuhan nyo mga ganitong content. If ever gusto nyo pa yung mga ganitong content, make sure to follow me. Lahat naman ng ating socials is nasa description box lang. And lastly, no, thank you sa lahat naman nagda-drop sa akin kasi dito sa season 2 ng Rohan, kakastart lang niya a few days ago and nag-top 1 tayo kanina. And congratulations sa atin. And if ever, meron pa kayong mga drop at kung pwede nyo siyang i-drop sa akin, makaka-help siya sa akin at ma-appreciate ko siya ng sobra. Yun lang guys, and see you na lang sa ating next video. Ingat!